Paano mag-register sa e-travel step-by-step process 2025? Hi mga krikrot, Jen here. Kung isa ka sa mga uuwi na Pilipinas o lalabas ng bansa soon, ito na yung video para sa iyo. I know medyo nakaka-stress minsan ang travel requirements, pero don't worry, iisa-isahin natin ngayon ang e-travel registration. Kung ano ito, sino ang required, at paano gawin step by step. At syempre, base ito sa latest info. Kaya let's start. Ano ba ang e-travel system? Para lang clear tayo, ang e-travel ay isang online system na ginawa ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga pumapasok at lumalabas ng bansa. Lahat ng travelers, Filipino man or foreigner, kailangan mag-register dito. Ginagamit ito sa mga immigration, health monitoring, at para mas maging smooth ang arrival at departure process. In short, parang digital arrival card pero mas advanced kasi nakakonect na rin sa health declaration at customs. Importante ba ito? Yes, importante po ito. Kapag hindi ka po nakapag-register, pwede ma-delay ka sa immigration. At kung mahinang signal sa airport, mahirap na maghabol. Kaya mas maganda kung gagawin mo na ito bago ka bumiyahe. Sino ba ang required mag-register? Lahat ng pasahero, Filipino man or foreigner. Basta may travel ka papunta or paalis ng Pilipinas. Kailangan mag-register sa e-travel. May bayad ba ito? Wala pong bayad ang e-travel registration. Kapag may website or tao na humihingi ng bayad, baka scam na yan. Gamitin lang ang official website, etravel.gov.ph. Ayan, naka-flash sa screen. Paano ba mag-register? Para sa mga Pilipino, kadalasan 2 beses kang mag-register. Kapag paalis ng bansa, blue color sa system. Kapag papasok sa Pilipinas naman, green color. Para sa mga foreigner, 1 beses lang. Kapag darating sila sa Pilipinas, green color lang. Makikita mo naman ito agad kapag nag-register ka. May tanong kung arrival or departure. Pwedeng gawin sa dalawang paraan. Una, gamit ang browser. I-type lang sa search bar etravel.gov.ph. Wala nang kailangang i-download na app. Kaya swak na ito kung kulang ka na sa phone storage and hindi mo na kailangan mag-install. Pangalawa, eGov app. Pwedeng i-download sa Google Play or App Store, magagamit sa Android, iPhone, iPad at tablet. Mas convenient ito kasi nakasave na ang info mo next time. Kailangan mo lang ng camera para mag-selfie at gumawa ng e-signature. Kailan dapat mag-register? Pwede ka nang mag-register as early as 30 days, 15 days, or 5 days bago ang travel date mo. Pero ang required talaga ay within 72 hours bago ang flight. Kung may changes sa flight, pwede mo rin itong ibalikan at i-edit. Next, step-by-step process ng registration. Una, pumunta sa etravel.gov.ph gamit ang browser or i-open ang eGov app, gumawa ng account gamit ang active email at password. So, after you install the app, launch the app from Play Store or App Store and press the sign up to start. Next, type in your mobile number and read and agree to the eGov terms and condition and press next. As you can see, carefully review the terms and condition before you're checking the corresponding box. Third, enter one-time password or OTP sent to your mobile device and in box as provided. Makaka-receive ka po ng OTP message and type the OTP. Fourth, create and re-enter your 6-digit PIN for confirmation. Press verify and complete the identity verification process. So don't forget to include your suffix, complete your middle name, and input your correct birth date. Ensure that you choose the correct sex. Next is enter your full address and tap next. Then after you complete the entering the address, take your live selfie picture. So as you can see, may 3 step siya ng pag-take ng selfie mo. Turn right, turn left, and blink your eyes. So after that, check your email. Makaka-receive ka po ng 6-digit email code. And at last, you have successfully registered and upgraded your eGov account. Ilagay ang flight details, airline name, flight number, country of origin, and reminder lang guys, advance ng 15 hours ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Kaya siguraduhin tama ang arrival date. Sagutan ang health declaration at custom form.
Hindi na kailangan ng vaccine info, pero may mga tanong kung may dala kang pasalubong, gadgets, or iba pang items. Kung may dala ka, ilagay mo lang kung ilan, ano, at magkano ang halaga. Upload ang iyong photo at signature tapos matatanggap mo na ang iyong QR code sa email. Ano ang General Declaration? Ito yung section kung saan tinatanong kung may dala kang item na kailangang i-declare. Halimbawa, laptop, cellphone, pagkain, sabon, chocolate, or kahit anong may value. Kapag may isasagot kang yes, ilagay mo lang ang description, quantity, at value. Mas okay na maging honest ka ka-record kaysa ma-hold sa custom and ma-delay yung flight mo. Ano bang ibig sabihin ng kulay ng QR code? Green QR code means ayos ang lahat ng info mo, didiretso ka na sa immigration. And kapag red QR code, may kulang sa info o may health concern, kailangan mo munang dumaan sa Bureau of Quarantine. Pwede mong i-screenshot ang QR code or i-print kahit alin okay lang dyan. Mga madalas na tanong, pwede bang i-edit ang info? Yes po, basta hindi pa na-verify sa immigration or BOQ. Pwede mo pa itong i-update. Dalawang na-register ko, alin ang gagamitin? Isa lang dapat ang gamitin. Huwag ipakita pareho para hindi magka-aberya. Every travel ba kailangan mag-register ulit? Hindi naman, kung naka-register ka na dati, i-update mo lang ang details bago ka bumiyahe ulit. Nawala ang QR code ko, anong gagawin? Bumalik lang sa website at gamitin ang search option, ilagay ang reference number at birth date para ma-retrieve. Mga dapat tandaan, walang bayad ang e-travel registration. Libre po ito. Ingat din sa mga peking site na may bayad at i-report agad sa cicc.gov.ph. Kailangan ng stable internet connection para makapag-register. Ang info na nilalagay mo ay ginagamit din sa mga health surveillance ng bansa. Kailangan mong screenshot or i-save ang QR code dahil ito ang ipapakita mo sa airport. Ayan mga ka-recruit, sana nakatulong sa inyo ang guide na ito kung paano mag-register sa e-travel. Kung may tanong pa kayo, comment lang or mag-message lang sa aming Facebook page, RecruitPH. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe!